Ang pelikula ay nagbubukas sa isang dystopian na kaharian na pinamumunuan ng pamilyang Van der Koy. Kasama sa pamilya ang leader si Hilda, ang kanyang kapatid na lalaki, si Gideon, kapatid na babae, Melanie, at ang asawa ni Melanie na si Glenn. Kilala sila sa pagpaparusa sa sinumang maglakas loob na magsalita laban sa kanila. Taon-taon, nagdaraos sila ng seremonya na kilala bilang The Kallang, kung saan ang 12 rebelde ay tinitipon at pinapatay ng live sa telebisyon. Susunod, ipinakilala kami sa isang maliit na bata na nagngangalang Boy, na nakatira kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae, si Mina. Medyo malapit ang magkapatid at nag-e-enjoy silang gumawa ng mga simpleng bagay tulad ng paglalaro ng arcade games at panonood ng TV. Sa kasamaang palad, nawasak ang kanilang masayang mundo isang araw nang mahuli sila ng pamilya Koy. Sa isang seremonya ng Kallang, binarilang ina at kapatid ni Boy sa harap niya mismo. Pagkatapos ay pinahirapan siya, tinanggal ang kanyang dila, at ibinitin sa isang puno. Iniisip ni Boy na siya ay mamamatay, ngunit isang shaman ang hindi inaasahang dumating upang iligtas siya. Nang maglaon, natuklasan ni Boy na ang shaman ay miyembro ng rebelde at kaibigan ng kanyang ina. Tinulungan siya ng shaman na makayanin ang kanyang trauma at nagsimulang turuan siya ng martial arts. Araw-araw, nagsasagawa si Boy ng matinding pisikal at mental na pagsasanay na may layuning patayin si Hilda. Bilang bahagi ng kanyang mahigpit na pagsasanay, kumakain siya ng mga surot at inilibing siya sa ilalim ng lupa, humihinga sa pamamagitan ng mga bamboo sticks. Dahil pareho siyang bingi at pipi, natututo rin siyang maglipred para maintindihan ang ibang tao. Sa panahong ito, labis na nami-miss ni Boy si Mina, na naging support system niya. Pinayuhan siya ng shaman na kalimutan ang kanyang nakaraan at kahit na matagumpay na nakalimutan ni Boy ang karamihan, hindi niya makakalimutan ang kanyang kapatid. Madalas siyang naghahalusinate sa pakikipag-usap nito sa kanya, na lalong nagudyok sa kanya na tuparin ang kanyang misyon. Ang eksena pagkatapos ay tumalon sa maraming taon mamaya, kung saan si Boy ay nagmature sa isang binata at nakikipag-away sa kanyang mentor. Dahil sa pagsasanay ni shaman, napalakas niya ang kanyang katawan at sa wakas ay malapit na siyang manalo. Gayunpaman, sa huling sandali, siya ay ginulo ng isang guni-guni ni Mina at nagtatapos sa pagkatalo. Nabigo nito ang shaman at nagsabi siya na hindi pa rin handa si Boy. Isang hapon, pumunta ang dalawa sa bayan kung saan nakilala ni Boy ang isang cute na babae na nagbebenta ng bulaklak. Inabutan niya ito ng bulaklak, at tuwang-tuwa si Boy na malumanay siyang trituhin sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang kanilang matamis na sandali ay naputol nang lumitaw ang isang sundalo ng gobyerno at sumalakay sa mga residente. Dumating pala sila para magtipon ng mga tao para sa nalalapit na Kallang ceremony. Mabilis na nagtago ang shaman at Boy nang mapansin nila ang maharlikang pamilya na pumipili ng mga tao para sa susunod na round ng pagpatay. Maya-maya, galit na sinigaw ng isang babae ang pangalan ni Glenn at tinawag siyang puppet ng pamilya Koy. Nagalit siya at binaril ang babae, ngunit iba ang natamaan. Nagdulot ito ng kaguluhan nang magsimulang salakayin ng mga residente ang mga opisyal. Pagkatapos ay napilitan si Gideon na magdala ng isang mamamatay tao na naka-helmet na pinangalan ng June 27, na pumapatay sa lahat na nagdudulot ng mga problema. Sa huli, 6 na tao na lang ang natitira para sa seremonya. Nasaksihan ito, ang masasakit na alaala ni Boy sa kanyang nakaraan ay pumasok, at nagpasya siyang patayin si Hilde sa seremonya ngayong gabi. Binalaan siya ng shaman na hindi pa siya handa, ngunit hindi pinansin ni Boy ang kanyang payo at hinabol si Glenn at ang iba pa. Habang ang grupo ay natigil sa daan, siya ay pumasok sa trunk ng kotse ni Glenn at nagtago kasama ang isang patay na katawan. Di nagtagal, dumating sina Glenn at Gideon sa isang bodega, kung saan nakaharap nila ang isang galit na si Melanie. Siya ay galit na galit sa kanila dahil sa sanhi ng isang patayan at hindi man lang nagtipon ng 12 tao para sa Kallang. Sinisikap ng dalawang lalaki na sisihin ang isa't isa, ngunit inutusan sila ni Melanie na kunin ang 6 na tao sa labas ng kalye para sa seremonya. Samantala, lumabas si Boy sa trunk ng kotse at nagsimulang maglakad sa bodega. Hindi nagtagal ay nagambala siya sa paningin ni Mina na naging sanhi ng pagpapakita niya sa harap ng mga sundalo. Tinutukan nila siya ng baril, ngunit ginagamit ni Boy ang kanyang kakayahan para tapusin sila ng paisa-isa. Gayunpaman, gaano man karami ang kanyang napatay, patuloy pa ring dumarating ang mga sundalo.
Tumakas si Boy palayo doon, at habang nagtatago, nakasalubong niya ang isang lalaking nagngangalang Bosho. Ang huli ay tila isang bilanggo, at nag-aalok siya na tumulong sa pagpatay kay Hilda kung bubuksan ni Boy ang kanyang mga posas. Si Boy ay nag-aalangan sa una ngunit sa huli ay nagpa siya na palayain siya. Pagkatapos nito, nagtulungan ang dalawa at inalis ang lahat ng mga sundalo sa bodega. Pagkatapos ay hinawakan nila si Glenn at nagpatuloy sa pagpapahirap sa kanya. Sa pagtatanong, isiniwalat niya na si Hilda kasama ang buong pamilya Coy, ay pupunta sa mansyon upang ipagdiwang ang seremonya ng kalang. Nakiusap si Glenn na palayain, na sinasabing hindi siya kasing sama ng pamilya Coy. Nag-alok pa siya na tulungan silang makatakas, ngunit biglang binitawan ni Bosho ang isang bakal patungo sa mukha ni Glenn, na pinatay siya kaagad. Pagkatapos nito, tumakas ang dalawa sa bodega at nakarating sa lihim na lokasyon ng paglaban. Biglang tinutukan ng baril si Boy ng isang lalaking nagngangalang Benny, ngunit nakialam si Bosho at ipinaliwanag niya na kaibigan siya. Magkayakap ang dalawang lalaki, at nagtataka si Bosho kung nasaan ang iba. Inihayag ni Benny na inatake sila ng mga awtoridad at pinatay ang lahat. Nang malaman ni Bosho na ang kanyang kasintahan ay napatay din, siya ay nawasak at napaiyak. Kasunod nito, nagsimulang maghanda ang tatlo na pumasok sa mansyon ni Hilda. Isinuot ni Boy ang costume ng chef, habang ang dalawa naman ay nagbabalat kayo bilang mga gwardya. Nang makapasok siya sa mansyon na nagpapanggap na chef, muli niyang nakita ang anyo ni Mina. Sinabi niya sa kanya na kainin ang macarons, at kapag ginawa niya, napagtanto niyang wala na sila sa mundong ito. Si Boy ay hindi pa nakakaranas na kumain ng mas masarap na pagkain, at patuloy siyang kumakain ng higit pa. Gayunpaman, mabilis siyang nilapitan ni Bosho at pinaalalahanan siyang huwag magambala. Sa susunod na eksena, pumunta si Boy sa kusina at tinanggal ang kanyang uniforme. Napansin siya ng ibang mga trabahador, kaya kumuha sila ng kutsilyo para labanan si Boy. Gumagamit din si Boy ng cheese grater para depensahan ang kanyang sarili. Matapos patayin ang lahat, pumunta si Boy sa dining hall at nilaslas ang lalamunan ng isang gwardya. Pagkatapos, nakita niya si Hilda sa head table at mabilis niyang pinutol ang ulo nito gamit ang isang kutsilyo. Habang ang iba ay sumisigaw sa takot, hinawakan ni Boy ang pugot na ulo, napagtanto lamang na hindi ito si Hilda. Sa sandaling iyon, nagpakita si Gideon kasama ang mga kawal at ipinaliwanag na alam niyang may nagtatangka na pumatay kay Hilda kaya naglagay siya ng bitag. Pagkatapos ay inutusan niya si June 27, na labanan si Boy. Nagpatuloy ang palitan ng suntok ng dalawa hanggang sa nakuha ni Boy ang kalamangan, dahilan para matanggal ang helmet nito. Kapag nakita niya ang totoong mukha nito, naabala siya, at mabilis siyang bumagsak. Maya-maya, nagising si Boy na nakagapos sa isang upuan, na nasa harapan niya si June 27. Tinanong ni June 27 kay Boy kung saan ang lokasyon ng shaman at nangako na palayain siya kung tutulong siya. Gayunpaman, ang ating bida ay hindi gustong ipagkanulo ang kanyang tagapagturo, kaya ang batang babae ay umalis sa pagkabigo. Ilang sandali pa, nilapitan siya ni Gideon at ibinunyag na takot si Hilda sa salamangkero kaya naman patuloy itong pumapatay ng mga inosenteng tao. Sinasabi niyang pagod na siya sa lahat ng pagdanak ng dugo at gusto na niyang matigil na ito. Nakiusap si Gideon kay Boy na magsalita at hiningi ang lokasyon ng shaman, ngunit muli itong tumanggi. Nang walang ibang opsyon, nagpa siya si Gideon na dalhin siya sa execution room. Maya-maya, nakatali si Boy at nilagay ang shock collar sa leeg niya. Nilapitan siya ni Melanie at sinabing nagkamali siya sa pagpatay sa kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinahayag niya na gagawa siya ng isang leksyon sa kanya at dadalhin siya sa set. Hindi nagtagal, lumabas si Hilda sa entablado at nagsimulang magbigay ng talumpati. Nagsimula ng maayos ang lahat, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay naging hindi matatag sa pag-iisip at itinutok niya ang baril sa karamihan. Ngunit bago siya makapagdulot ng anumang pinsala, si Melanie ay nagmamadaling lumapit sa kanya at inilayo siya roon. Kasunod nito, nagsimula ang seremonya, at ang mga asasin ay nagsimulang pumatay ng mga tao ng sunod-sunod. Habang nakatali ang kanyang mga kamay, nakaramdam ng takot si Boy at napagtanto niyang hindi siya makakawala. Ngunit ilang segundo bago siya papatayin, naalala niya na palihim na inabot sa kanya ni Gideon ang isang scalpel kanina. Ginagamit ito ni Boy upang matagumpay na putulin ang kanyang pagkakatali at tumakas. Ngunit handa si Melanie para dito, at pinaandar niya ang electric collar sa leeg ni Boy, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng kakayahan.
Pagkatapos ay binuhat ng grupo ng mga duwende si Boy at inilagay sa isang mesa. Isang lalaking nakadamit ng kambing ang lumitaw at naghahanda na patayin siya gamit ang hammer. Ngunit ang lalaki ay nagtatapos sa pag-atake sa mga duwende, at siya ay nahayag na si Bosho. Lumitaw din si Benny sa entablado at iniabot kay Boy ang isang brass knuckle gun. Pagkatapos ay nagsanib puwersa silang tatlo at nagsimulang lumaban ng sama-sama sa mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit si Melanie sa entablado at sinubukang barilin si Boy, ngunit pumasok si Benny at kinuha ang bala sa halip. Ang kawawang lalaki ay nasugatan at namamatay sa mga bisig ni Boy. Sa kasamaang palad, ginagamit ni Melanie ang pagkakataong ito para patayin din si Bosho. Sumugod si Boy sa entablado at agad siyang hinarap sa pamamagitan ng paggamit ng pineapple mascot bilang panangga. Pagkatapos noon, itinali niya siya sa isang upuan, ngunit sinasabi niyang mapapalaki lamang nito ang kanyang mga rating sa telebisyon. Hinahamon siya ni Melanie na pahirapan siya habang naka-live sa telebisyon. Obligado at hinampres ni Boy ang isang kamera sa kanyang mukha, agad siyang pinatay. Habang nawasak ang kamera, nakita namin ang katawan ni Melanie na bumagsak sa lupa, na nagpapakita sa kanyang mukha na tinusok ng mga metal spike. Kasunod nito, lumabas si Boy sa mga pasilyo at nakita niya si Gideon na nakahandusay sa sahig. Inihayag ni Gideon na binaril siya ng kanyang kapatid na si Melanie dahil sa pagtataksil. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Boy ang keycard na magbibigay daan sa kanya upang makapasok sa bunker kung saan nagtatago si Hilda. Si Boy ay nagpatuloy upang patayin siya, ngunit isang pangitain ni Mina ang lumitaw at inutusan siyang huminto. Sinabi niya na tinulungan siya ni Gideon habang siya ay nasa panganib. Gayunpaman, tumugon si Boy na hindi siya totoo at patay na ang kanyang kapatid na babae. Sa sandaling sabihin niya ito, nawala ang guni-guni, at brutal niyang pinugutan ng ulo si Gideon. Pagkatapos ay tinahak niya ang daan patungo sa bunker kung saan nagtatago si Hilda. Lumilitaw siya sa screen ng pinto at nagbabala na kung pumasok siya, mamamatay siya para sa wala. Gayunpaman, iginiit ni Boy na hindi ito magiging walang kabuluhan at ipinakita sa kanya ang isang guhit ni Mina mula sa kanilang pagkabata. Nagulat si Hilde sa larawan at bigla siyang nawala sa screen. Kasunod nito, binuksan ni Boy ang pinto ng bunker at isang grupo ng mga sundalo ang humarap sa kanya. Ngunit nakakagulat na hindi sila bumaril, at ipinahayag ni June 27 na hinihintay siya ni Hilda. Ibinaba ni Boy ang kanyang espada at pumasok sa isang marangyang sala. Doon, natigilan siya nang makita ang sarili niyang pagkabata sa malaking larawan ng pamilya Koy. Sa sandaling ito, bumabalik ang mga alaala, at sa wakas ay naalala niya na si Hilda ang kanyang ina. Agad niya itong niyakap at sinabing hinahanap niya siya ng mahabang taon. Sa isang flashback, nakita natin na si Boy ay sumasali sa kaulang hindi bilang isang biktima kundi bilang isang assassin. Binigyan siya ng baril ng kanyang ina at pinilit siyang barilin ang shaman at ang kanyang pamilya. Ang natakot na batang lalaki ay nagpaputok ng walang kabuluhan, na pinatay ang asawa at anak na babae ng shaman. Pagkatapos ay dali-dali siyang tumakas sa eksena, at sinamantala rin ng shaman ang pagkakataong ito para makatakas. Pagkatapos pumunta si Boy sa kakahuyan kung saan siya natagpuan ng shaman. Pagkatapos ay ginamit ng lalaki ang kanyang kapangyarihan at psikolohikal na pagpapahirap para baguhin ang kanyang isip na ginagawang makalimutan niya ang kanyang pagkakakilanlan. Nakumbinsi niya si Boy na namatay ang kanyang pamilya, pinatay ng walang iba kundi ang diktador na si Hilda. Pinutol din niya ang kanyang dila, ginawa siyang pipi, at inilagay sa kanyang isipan ang paghihiganti para kay Hilda. Sa kasalukuyan, nanginginig si Boy nang malaman niyang bahagi siya ng halimaw na pamilyang ito. Lalo siyang nabigla nang ihayag ni Hilda na ang kanyang kapatid ay walang iba kundi si June 27, na inakala niyang patay na. Inalis ni June 27 ang kanyang helmet, at emosyonal siyang makita ang kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ay nakiusap si Hilda kay Boy na ibunyag ang address ng shaman para makapaghiganti siya. Ngunit ayaw pa rin niyang ipagkanulo ang kanyang master. Galit na galit, sinabi ni Hilda kay June 27 na matagal nang wala ang kanyang kapatid at wala na itong pakialam sa kanilang pamilya. Sinabi niya sa kanya na patayin si Boy para matapos na ang lahat. Si June 27 pagkatapos ay pumulot ng palakol, ngunit naging emosyonal siya habang inaalala ang kanilang mga alaala noong bata pa sila. Bigla siyang tumalikod at hinampid sa noo si Hilda.
Kasunod nito, maraming mga sundalo ang sumalakay sa kanya at kay Boy, ngunit ang magkapatid ay nagtutulungan upang talunin sila gamit ang isang Gatling gun. Habang dumarating ang mga sundalo, nagmamadali silang pumunta sa elevator para makaalis. Pagdating doon, sinabi ni June 27 kay Boy na bagamat paulit-ulit na sinasabi ng kanilang ina na siya ay patay na, hindi siya nawalan ng pag-asa at naniniwala na siya ay buhay pa. Ipinaliwanag niya na gusto niyang maghihiganti sa mga nanakit sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit siya naging halimaw. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng elevator, at lumabas sila para salubungin ang shaman. Binati niya si Boy sa pagkumpleto ng misyon ngunit iginiit na hindi pa ito natapos. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na patayin din ang kanyang kapatid na babae, dahil bahagi rin ito ng kasamaan. Saglit itong pinag-iisipan ni Boy ngunit tumanggi, dahil siya lang ang miyembro ng pamilya niya. Dahil dito, nawalan ng pasensya ang shaman at nagsimulang umatake sa kanilang dalawa. Isang malakas na suntok ang ginawa niya sa ulo ni June 27, na nabasag ang helmet nito. Sa sobrang pinsala na natamo ng kanyang kapatid, sinimulan ni Boy na labanan ang shaman ng mag-isa. Siya ay walang kakayahan na labanan ang kanyang master, dahil alam ng master ang kanyang bawat kilos at kahinaan. Ngunit patuloy siyang lumalaban, at kahit papaano ay nahawakan niya ang kwintas ng shaman, na may maliit at matalim na bato sa ibabaw nito. Itinusok ni Boy ang kwintas sa lalamunan ng kanyang master at sa wakas ay pinatay siya. Bilang resulta, pumunta siya upang suriin ang kanyang kapatid na babae, na malubhang nasugatan. Hiniling niya sa kanya na tumakas at sinabi na malaya siyang mamuhay ngayon. Gayunpaman, tumanggi si Boy na iwan siya at dinala siya palabas ng lugar. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang flashback sa kanilang pagkabata, kung saan sila ay gumawa ng isang kasunduan upang magkasama at protektahan ang bawat isa sa kanilang buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.